Ayaw nilang ipa-divide na equally yung lupang na ipapamana sa inyo. So, ang gusto nyo pong ilapit sa bitag, makuha yung titulo. Opo, para po mapalipat sa aming mga pangalan. Bakit hindi nyo mapatituluhan yung lupang ipinamana sa inyo? Ayaw pong ipahiram yung titulo ng lupa ng aking hipag. Nakita po kami sa barangay, tinanong sa kanya kung pahiram, wala pong salita, hindi po sumagot. Ilang beses na po namin hiniram, ang sabi nakatago. Hinintay po namin kasi nangakong ibibigay, wala naman po hanggang ngayon. Hindi naman po talaga siya yung anak, pero parang siya na yung nangalaga ng mother title. May ganun po bang karapatan, attorney, itong sister-in-law? Kung ano yung mamanahin nung namatay na asawa niya, yun lang ang portion na kanyan dapat manahin. Wala naman siyang karapatan na hawakan yung titulo. Bakit? Kasi siya ay hindi naman kasama dun sa naging agreement. Siya ay naging asawa. May karapatan lang siya dun sa naging partition para sa asawa niya. Ako po ay humihingi ng tulong sa hashtag kabitag mo sa kadahilan ng ayaw ibigay ng aking hipag na si Gliteria Masikap ang titulo ng lupa na kapangalan sa aking mga magulang. Dati, ang kapatid kong si Romulo ang may hawak ng original title. Ngayong namatay na siya, ang aking hipag na si Gliteria Masikap ang humahawak ng title. 2023, lumapit ako kay Gliteria para hiramin ang original title dahil kailangan yun sa pagpapatitulo at pagpapalipat sa pangalan namin. Pero hindi niya ako pinagbigyan. Ayaw po ipahiram ni Gliteria ang titulo ng lupa dahil hindi siya pumayag sa equal share na hatian ng lupa. Meron na po kaming desisyon ng extrajudicial na nagsasabi na dapat hati-hati, pantay ang hati-hati na sa aming lupang minana sa aking magulang. Sir Ben, ako po'y nananawagan, humihingi ng tulong para po tulungan niyo akong mapahiram ang titulo ng lupa na minana ko sa aking magulang para po mapalipat sa aking pangalan ang pagpapatitulo ng lupa. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng Diyos. Para sa reklamong ito, makakasama natin ngayon ng live sa ating studio, si Ma'am Trinidad Masikap. Hello po, Ma'am. Kamusta kay Nanay? Okay naman po. Opo. Nanay, ano yung inilapit nyo sa bitag? Yung pong titulo, ayaw pong ipahiram ng hipag ko kasi yung pagpapalipat sa amin na ayos na sa RD. Okay Titulo po. na lang po ang kulang. Okay. Yung titulong binabanggit nyo, ito yung mother title nung lupang pinamana. Opo. Ang lupa po, originally, kanino galing Nanay? Nanay at tatay ko po. Sa mga magulang nyo po. Opo. Pero obviously, Nanay, wala na po Patay yung na mga, po, patay na po matagal yung na. mga magulang nyo. So, ipinamana po sa magkakapatid, which is sa inyo po. Kaming tatlo pong magkapatid. Tatlong magkapatid. Sino-sino po yung tatlong magkapatid, Nanay? Ako, si Trinidad Masikap, si Juan Masikap, at si Romulo Masikap. Trinidad, Juan, tsaka Romulo. Opo. Okay po. Anong nangyari, Nanay? Bakit hindi nyo mapatituluhan yung lupang ipinamana sa inyo? Ayaw pong ipahiram yung titulo ng lupa ng aking hipag. Hipag. Pag sinabing hipag, ibig sabihin asawa ng kapatid nyo po. Opo. Ano pong pangalan ng hipag nyo? Glyceria. Siya po yung asawa ni Romulo. Opo. Si Tatay Romulo po, nasa na po ngayon? Patay na po. Wala na rin po. So, ang sinasabi nyo, Nanay, yung mother title na iwan ng mga magulang nyo na kay Romulo. Glyceria. Na kay Glyceria, na asawa ni Romulo. Opo. Opo. Ngayon, sinubukan nyo po bang hiramin? Kahapon lang po. Nakita po kami sa barangay, tinanong sa kanya kung pahiram, wala pong salita, hindi po sumagot. Pero nung mga previous nyong usapan, bakit niya hindi pinapahiram? Ilang beses na po namin hiniram, ang sabi nakatago, Okay. nasa Marikina. Hinintay po namin kasi nangakong ibibigay, wala naman po hanggang ngayon. Ano po kayang dahilan ni Glyceria bakit ayaw ipahiram? Wala naman po sinasabing dahilan. Pero sa aking opinion lang po, dahil ayaw nila ng equal share. Ayaw nilang ipa-divide na equally yung lupang na ipapamana sa inyo. Gusto niya bang solohin? Yun ba ang pinupunto mo, Nanay? Hindi ko po alam kung anong ginagawa nila. Anong klaseng lupa po ba yung ipinamana sa inyo ng mga magulang nyo? Sa Kahinho. Saan pong lugar yon? Tampung Malaki Indang Cavite po. Agricultural, Ma'am. Opo. So, importante mapatituluhan yun, di ba, Din? Kasi hindi mapapakinabangan. At saka on legal matters, sayang yung lupa kung walang titulo. Baka may iba pang umagaw. Di ba, Nanay? Na-explain nyo ba kay Glyceria na dapat ipahiram sa inyo yon? Dahil, number one, hindi sa kanya yon. Sa inyong magkakapatid,
magkakapatid yun, tama po? Opo. Ano pong sinabi ni Gliceria? Sabi niya may karapatan daw po siya dahil siya asawa. Asawa ni Romulo, na kapatid niyo. Actually, may karapatan kayong magkakapatid. Sa inyo po umiikot yung mga karapatan na yun dahil galing po yun sa mga magulang nyo. Pero si Gliceria, although asawa siya ng kapatid nyo, medyo malayo-layo siya doon. Dapat mauna po kayo. So, ang gusto nyo pong ilapit sa bitag, makuha yung titulo. Opo, para po mapalipat sa aming mga pangalan. Siguro din, tsaka Sir Carl, dahil usaping lupa, legal matters po ito, hihingi tayo ng tulong sa mga mas may alam kaysa sa atin sa mga reklamong ganito. Actually, on the line na po, Sir Carl, si Acting Registrar of Deeds ng Taguig at Pateros, Attorney Cedfrey Garcia. Attorney, good morning po. Ay, good morning. Maraming salamat sa pag-anyaya nyo sa amin. Apo. Attorney, siguro po na brief na po kayo ng staff namin regarding po sa reklamo at issue ni Ma'am Trinidad sa kanyang hipag. Attorney, ano yung ma-advise natin sa mga ganitong klaseng reklamo? Kasi yung mother title na kailangan po ni Nanay Trinidad ay hawak ng hipag. Okay. Opo. Ano po kaya ang pwedeng gawin ni Nanay Trinidad para makuha? Well, una muna, pwede nating idulog yan sa barangay para kung magkakaroon sila ng amicable settlement, isurrender yung owner's duplicate copy na hawak ng in-laws niya para magkaroon tayo ng extrajudicial settlement. Tatandaan po natin na ang property na nabanggit ay nakapangalan pa dun sa magulang ng tatlong magkakapatid. Ibo ba? Tama po, Attorney. Yan po ang ating issue na ang karapatan ngayon ng tatlong magkakapatid dahil mana nila yan. Pero bago mapasa kanilang titulo na yan, dapat dumaan ka na tinatawag natin settlement. Yung settlement na yan, may dalawa tayong paraan. May tinatawag tayong extrajudicial settlement na ginagawa yan kung nagkakaintindihan yung mga parties, nagkakasundo kung paano hahatiin ang lupa o yung pagmamayari ng namatay, pwede tayong gumawa ng tinatawag na extrajudicial settlement. Ngunit may isa pa tayong paraan na kung hindi naman nagkakasundo ang mga partido o yung mga heredero o may nagkiklaim na iba, pwede ho tayong dumaan sa judicial settlement. Ito ho ang pinakamainam na pwede kong isa-suggest sa nasabi nating sitwasyon ngayon dahil ayaw nga ho nilang isauli yung owner's duplicate copy. Ang korte na po ang divide ng property among themselves. Anyway, susundin naman ng korte ang batas at lahat naman ay magkakaroon na pantay na karapatan doon sa property na mamanahin. Okay po. Attorney, si Carl Tufo po ito, sir. Matanong ko lang po sa inyo kasi meron na daw silang extrajudicial settlement of estate of deceased person. Meron na po dapat paghahatian. Kaya nga po si nanay ay lumapit sa amin dahil gusto niya ipatitulo yung kanyang parte. Hindi po makuha ang mother title dun sa sister-in-law ng kanyang kapatid. Yun po ang main concern po ni nanay ngayong araw. Sir, yung concern natin na ganyan, lalo na kung wala yung owner's duplicate copy, may mga paraan tayo. Ngunit ito yung sinasabi ko na nabanggit ko kahapon. Kung let's say magpa-file ka ng petition for loss dahil ayaw nga isurrender, dadaan ka pa rin naman ng korte para ma-declare mong loss yung title. Ngunit kapag nag-file ka ng loss sa korte, pwede itong i-deny ng korte dahil hindi naman talaga nawawala. Pwede niyong orderan ang korte, ang hawak ng titulo, to surrender the owner's duplicate copy. Yun ang pwede nating iproseso. Magpapile ka pa rin sa korte para ipasurrender yung owner's duplicate copy para maituloy natin yung tinatawag nating extrajudicial settlement. Dahil sa RD po, yan po ay tinatawag nating voluntary transaction. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng aksyonan ng RD kahit may dokumento kayo kung wala yung owner's duplicate copy. Now, paano mo makukuha yung owner's duplicate copy? Kung hindi niya surrender, dadaan ka sa korte para ipasurrender yung owner's duplicate copy. Or kung hindi talaga magkaintindihan sila o hindi magkasundo, para isahan na lang lakadan, meron tayong tinatawag na judicial settlement of estate. Kung saan ang korte na ang magde-decide, dyan na i-determine ang rights ng mga party.
Okay. Attorney, matanong ko lang, no, ano po ba yung mga requirements para ma-transfer ang sinasabing title, yung mga individual titles? Ano yung mga hinihingi usually? Depende kung anong klase ng pagta-transfer. Kung ang pinag-uusapan ba natin i-basic sale. Kung basic sale ang bentahan ng lupa ang pinag-uusapan natin, kailangan lang natin, syempre, kauna-unahang mandatory requirement, yung original document na nagpapatunay na nagkaroon kayo ng bentahan o yung tinatawag nating deed of sale, yung owner's duplicate copy or yung kopya ng titulo na hawak ng may-ari or ng registered owner, at yung tax declaration. At kasama dito sa tax declaration, meron kang certification na bayad ang iyong taxes for the whole year at kasama yung transfer tax payment. Kasama rin dito yung pagbabayad mo ng BIR or yung capital gain authorizing registration. Kung dito naman sa extrajudicial settlement na pinag-uusapan natin, ang kailangan mo, tulad ng nabanggit ko, kailangan mo yung extrajudicial settlement na na-publish in 3 consecutive weeks in a newspaper of general circulation, yung owner's duplicate copy, at yung tax declaration, yung pinagbayarang estate tax sa BIR, transfer taxes, at yung certification na wala siyang utang at bayad ang kanyang pamilya. Attorney, question lang din po, no? Kasi ang inirereklamo po dito, yung sister-in-law. So, ang tanong ko lang po dito, ano po bang karapatan ng sister-in-law na i-hold yung mother title? Transferable po ba yung karapatan kahit po sila'y kasal? Kasi parang nakakapagtaka po dito, hindi naman po talaga siya yung anak, pero parang siya na yung nangalaga ng mother title. May ganun po bang karapatan, attorney, itong sister-in-law? Well, ang karapatan niya dun sa property na yan, dahil dun sa namatay yung kanyang asawa, ang mamanahin lang niya dyan dapat ikalaha 1/3 kung tatlo silang magkakapatid. Kung ano yung mamanahin nung namatay na asawa niya, yun lang ang portion na kanyan dapat manahin. I see. Okay. Attorney, no, matanong ko lang, paano, let's say, in the situation na umabot na sa korte, nakapag-file, and then ayaw pa rin ibigay ng sinasabing hipag or sister-in-law, yung sinasabing mother title, ano yung magiging susunod na action ng court dito? Pwedeng sabihin ng korte na orderan ang RD ngayon. Ito yung settlement, sabihin niya kung paano hahatiin yung property, at o-orderan ang RD na RD ituloy ang pagta-transfer ng lupa kahit hindi isinusurrender yung owner's duplicate copy. What can possibly Ma'am Gliceria do with the mother title? Pwede ba niya i-transfer yun sa pangalan niya or whatever, i-manipulate niya yung mga documents? Is that a possibility, attorney? Yes, malaking posibilidad yan. Kasi ang RD, remember hindi naman kami guardian ng rights ng mga parties. Okay. Talagang pwede niyang gumawa ng mga dokumento na hindi namin nalalaman dahil reliant lang kami sa dokumento na ninotaryo. Kasi once na ilipat yan, dadaan ka ng korte bago mo maibalik sa dati ang titulo. Well, as a rule, walang right ang tao na mag-file para utusan ng RD na mag-hold ng any transaction. As long as the owner's duplicate copy or yung kopya ng may-ari ay kasama ng main document at kasama yung mga dokumentong nasabi ko kanina sa pagta-transfer ng lupa, hindi pwedeng manaig ang mga sinasabi nila na hindi sila na pumirma niyan, dapat dumaan sa korte para ma-orderan si RD to hold the transaction. Pwede na natin para isahan na lang, judicial settlement of estate. Okay. Or pwedeng isa pa, surrender muna ng owner's duplicate copy para magkaroon kayo ng extrajudicial settlement. Okay. Pero kahit na, attorney, na magkakaroon ng panibagong extrajudicial settlement kahit meron na sila? Oo, kasi kung wala yung owner's duplicate copy mo, walang visa yung naging settlement mo. Invalid yung previous document. Oo. Kailangan talagang i-settle muna yung property dahil wala naman ang may-ari patay na. Sige, attorney, I think that's more or less nakuha na namin yung kailangan namin na papag-usapan ngayong araw, no? So maraming salamat po sa pagtanggap sa aming tawag. Attorney Cedfrey Garcia ng Registry of Deeds ng Taguig. Maraming salamat po. Maraming salamat din po.
Tawagan natin ngayon yung Barangay Tambo, Malaki, Indang, Cavite. Cap Cornelio Salazar. Magandang umaga po sa inyo, Cap. Magandang umaga din po, sir. Cap, ako po si Carl Tulfo. Kasama ko ngayon si Bitag Dean at Bitag Kate dito sa hashtag Ipabitag Mo. Sir, lumapit sa amin ng isang Trinidad masikap kung saan ay nirereklamo niya daw yung sinasabi niyang hipag na inaangkin yung sinasabing mother title, no, ng kanilang lupa ng kanilang magkakapatid. Anong magagawa ng inyong tanggapan dito, or nagkaroon na ba ng any hearing or information dito sa nangyari, sir? Nung pong dumulog si Trinidad masikap sa amin, ang itinulog niya yung pagpasok ng anak ni Glessy doon sa kanilang bahay. Ngayon po, yung about doon sa titulo, hindi po namin na-receive dito sa barangay para pag-usapan. Parang ang lumalabas, sir, merong nagkaroon ng barangay, napatawag sa barangay, pero hindi dahil dun sa titulong na gusto nyo makuha. Tama po, nanay? Patawag ako, pero hindi siya dumating. Ang gusto kasing mangyari ngayon, Kapitan, maipahiram. Hindi po kunin nga, ipahiram ni Glyceria yung mother title sa mga magkakapatid para po maasikaso na po yung lupa. So, baka po i-refer namin sa inyo si Nanay Trinidad para po ipatawag si Glyceria at magkaroon ng pag-uusap tungkol dun sa mother title, Kapitan. Siguro, Kapa, bilang siyempre Kapitan, maybe you could mediate for that. Magawa na lang ng paraan para makausap si Glyceria. Okay sa'yo, Kap? Okay, sige po. Baka kasi nag-aalangan ho si Glessy na baka raw ho yung kanilang property, mapailipat niyan lahat doon sa kuwan, sa kanya. Kaya hindi po maipagtiwalang titulo. Pero Kap, kailangan din may explain sa kanya na yung nagkaroon ng partition, ng pirmahan, na hindi naman siya kasama talaga. And unang-unang Kap, wala naman siyang karapatan na hawakan yung titulo. Bakit? Kasi siya ay hindi naman kasama dun sa naging agreement. Siya ay naging asawa. May karapatan lang siya dun sa naging partition para sa asawa niya. Kaya ngayon, binibigyan namin din siya ng pagkakataon. Kung sinasabi mo makakausap, mas maganda talaga na dapat makausap si Glyceria. Para magawa na lang ng paraan, kung gusto niya, nag-aalangan siya, sumama pa siya kay nanay mismo. At doon, habang inaayos yung titulo, sumama siya. Yes. Hawak-hawak ang titulo para walang problema kung okay sa kanya. Sabay-sabay silang mag-asikaso. Kasi 1/3 lang ang sa kanya, Kapitan. May 1/3 din si nanay, may 1/3 din yung ibang magkakapatid. Kung hawak niya po yung mother title, wala pong mangyayari dun sa lupa. Ay, nga. Pare-parehas po silang may karapatan, Kapitan. Kaya ang gusto lang natin dito, ipahiram. Kung wala siyang tiwala dito sa mga kamag-anak ng kapatid niya, sumama siya. Magpakita po siya. Kaya yun po yung magiging objective sana, Kapitan, ng patawag ninyo sa barangay. Okay, sige Kap, maraming salamat at magandang umaga sa inyo. Okay, magandang umaga din po sa inyo. Okay, so nanay, no, yung gagawin muna natin para hindi na umabot sa punto ng korte, no, na hindi na magkakaroon ng matagal na proseso para umabot sa punto na para lang mapatituluhan mo yung lupa mo, ay kakausapin na natin mamaya siguro si Glyceria through Cap. Bayaran niya ang donor tax. Yun po ang sabi ng pamangkin ko. Well, nasa inyo na yung pag-uusap kaya nga doon. po, kung nangangamba siya. Hindi, kaya nga nay, sinabi ko kanina, no, sinabi ko kay Cap, na kung nangangamba itong si Glyceria, ay dapat kayo lahat magkakasama habang inaayos yung mga papeles para walang lamangan, walang gulangan. Okay, so on the line ngayon si Attorney Batas. Magandang umaga po, Attorney Batas Mauricio, Bitag Resident Lawyer. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Carl. Magandang umaga po sa mga kababayang nasa ipabitag mo. Una po, gusto ko pong katigan yung pong panukala na makausap si Glyceria, yung pong sister-in-law, para may paliwanag sa kanya na sa totoo lang po, bagamat meron na siyang karapatan dahil ang asawa niya na namayapa na kapatid nitong sinanay ay may karapatan din dyan sa lupa, may karapatan din sa titulo, kunin lang naman po siyang nag-iisang may-ari. Ang magiging sitwasyon po natin dito, pagka po talagang hindi po ibinigay, po pwede pong magsumite ng affidavit o sinumpang sa laysay. Ito pong narito sa ating studio sa ipabitag mo ngayong araw na ito, at ipapaliwanag na ang mother title ay bagamat hindi nawawala, nasa panghahawak o nasa posisyon
nitong si Gliceria o yung kanyang sister-in-law at ayaw ipakita o ayaw bigay, pero meron ng extrajudicial settlement. Kung pwede po kasing mag-utos ang Register of Deeds sa ilalim po ng Presidential Decree 1529 na sino man ang may hawak ng titulo, isurrender po para mabigyang halaga o maipagpatuloy yung extrajudicial settlement o yung pagkakatian sa labas ng hukuman sa isang ari-arian na nakatitulo pa sa mga magulang na namayapa na. Pag hindi po sinurrender ng sister-in-law yan, magdedeklara po ang Register of Deeds na yung titulong yan, hawak-hawak ng sister-in-law, wala na pong visa sapagkat magkakaroon na ng pagpapalabas ng bagong titulo sa mga nakapangalang may karapatan sa extrajudicial settlement. Pero po mangyayari dyan, Ginoong Carl Tulfo. Okay. So, malinaw, no, attorney, talaga na kapag hindi nagkaroon ng maayos na pag-uusap nitong si Nanay at si Gliceria, ay hahantong talaga sa korte. Kasi actually, attorney, no, nakausap din namin yung taga-Registry of Deeds, sabi din na talagang pagka umabot sa punto na ayaw ibigay, yung ipapaabot sa korte, and then once na umabot sa korte, si court ang magsasabi dun kay mismong RD para magawa ng paraan ay para matuloy po ang transaction. Tama po yun, Ginoong Carl. At ang masakit po dyan, pagka pinarte pa sa hukuman, gagastos po itong nasa pabitag mo ngayong araw, gagastos din yung sister-in-law. Sayang naman po, Ginoong Carl, itong ganitong gastusan. Pwede naman pag-usapan na at namamagitan naman ang ipabitag mo pangatiwa ni Carl Tulfo ngayong araw na ito. Ganoon na lamang po, Ginoong Carl. Okay. Maraming salamat po, attorney, at magandang umaga po muli sa inyo. Muli, magandang umaga po, Ginoong Carl. Karangalan po ni Batas Mauricio makasama sa paglilingkod na ipabitag mo at ni Ginoong Carl Tulfo at Ben Tulfo. So, okay na ba sa iyo yung naging usapan? Nalinawan ka na ba? Mga posibleng pwede mong gawin? Pero syempre, mamaya pag-uusapan natin ang pwede mong gawin na hakbang kung talagang mag-i-open si Gliceria na makipag-usap. Opo. Okay sa'yo, Nanay? Okay na po. Okay, sige. Maraming salamat din, Nanay, sa paglapit din dito sa Bita. Okay? Maraming salamat din po sa inyo lahat. Okay. Maraming salamat din, Nanay. God bless you all. Salamat po, God bless Nanay. din po. Okay. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak bitag, ilalaban ka at di ka iiwan. Ito ang hashtag Ipabitag Mo.